Hindi muna pagmumultahin ng Land Transportation Office sa mga late sa pag-renew ng driver's license at rehistro ng sasakyan na apektado ng mga pagbaha. Ramdam naman ng publiko ang epekto ng pagpapalawak sa mga drainage system sa pangunguna ng MMDA, Transportation Department at Quezon City LGU. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Bilang isang negosyante, malaking pasakit para kay Saida ang madalas sa pagbaha sa bahagi ng ginagawang MRT-7 Batasan Station sa Commonwealth Avenue tuwing malakas ang pag-ulan. Hindi birong epekto nito sa kanyang kita, lalo na't sa kanyang maliit na tindahan kinukuha ang pang-araw-araw na gastusin. Malaki po kasi walang bumibili sa amin, saka walang nakakadaan. Lalo na po yung mga sasakyan, hindi na po yan nakakadaan. Kaya't ikinatuwa ni Saida ang ginawang hakbang ng MMDA, DPWH, DOTR at ng pamalang lungsod ng Quezon City na palawakin ang drainage system sa lugar. Ayon sa MMDA, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang dating lagusan ng tubig na may sukat lamang na 1 square foot. Ito ang naging bottleneck sa pag-agos ng tubig baha sa kasagsagan ng habagat. Bilang solusyon, gumawa ang mga otoridad ng dalawang panibagong inlet na may sukat na 2 meters by 3 meters bawat isa. Nilagyan ito ng steel grates na pansamantalang sasalain ng basura at debris upang hindi makabara sa daluyan ng tubig. Pero papalitan ito ng mas matibay na grates na kayang bigat ng mga sasakyan kabilang ang mga truck. Kumbiyansa ang MMDA na malaking tulong ang bagong inlets upang mabawasan o tuluyang maiwasan ang pagbaha sa lugar tuwing bubuhos ang malalakas na ulan. Ino-observe po natin yan kung magiging efficient na sa darating, kung may darating na malakas na pag-ulan. At ganoon din, nag-standby tayo doon ng mobile pump kasi nga narangan na isang poste yung major outlet doon. Samantala, may ginawa ring kahalintulad na mitigating measure ang MMDA sa Maynila, partikular sa bahagi ng Padre Faura. Lagyan na lang din namin muna ng mobile pump para mapump out yung tubig mula sa Padre Faura papunta sa Manila Bay, bypassing yung Dolomite para wag po siyang masira. Magpapatupad naman ang Land Transportation Office ng palugit sa mga penalty para sa late na pagre-renew ng driver's license at vehicle registration bunsod ng epekto ng bagyo at habagat. Partikular dito ang weekly surcharge na sana ipatutupad mula July 21 hanggang July 25. Kasabay nito, pinalawig din ang bisa ng mga lisensya at registration documents na napasuna sa nasabing petsa hanggang August 8. Saklaw din ito ang mga motor vehicle at motorsiklo na nabili sa pagitan ng July 21 hanggang July 25. Ang mga sales invoice ng mga bagong sasakyan ay uurong ang petsa sa August 8 upang hindi makakuha ng penalty sa late registration. Pinalawig din ng LTO ang karaniwang 15 days sa palugit para sa mga traffic violation case na issue mula July 21 hanggang July 25. May hanggang August 8 na rin ang mga motorista upang ayusin ang kanilang mga paglabag at magbayad ng kaukulang multa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.